Boses ng katotohanan. Sandigan ng bayan, ginawa. DZRM 4-2. Radyo Aktibo. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Huwebes, Agosto 20, 2024. Ako si Prince Angelo. Ako naman si Mark Cortez mula sa Bulwakan ng mga balitaan. Miyembro ng PBB, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Radyo Aktibo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Kailangan ng boto, posibleng bumalik sa mano-mano dahil sa issue ng MRI. ilang paligid paanan sa Gaza, binomba ng Israel, 20 patay. Bahay pinasok ng tatlong armadong lalaki ng helmet, isa patay. Arnes Yulo, kaunaw ng Jenas na bundong medalist ng Pilipinas. Ipit ng 2 piso na raw dapat tumuturo sa susunod na linggo. DOH, hindi pa nagpilita ang pagdideklara ng public emergency sa Pilipinas para sa Xbox. Girlfriend ni Joshua Garcia na si Emily Villar from sa latest movie na ito. 3.68 total ng PICT sa pagpapatuloy ng free wifi program aprobado ng DBM. Una sa balita, kailangan ng boto ang pagbabalik ng manok at tutuwag sa mga manok dahil sa jumlada ang po. Posibleng bumalik sa Mano ang bilangan sa 2025 midterms elections, inigas sa controversial ng 18 billion pesos na tuloy election contract ng Commission on Election Fair and Fair MRUC 10. Sinabi ni First Right reported sa President Blasio Jens na nakakapakala ng eleksyon higit sa mga elected pesos na dadalang malapit na ang eleksyon. Dagdag pa ng mga batas na nakasilaman o hindi ang pagkakal ng COMELEC, patuloy pa rin ang eleksyon. Pinamahal naman ni Representative Gutierrez ang muling paggamit ng non-public smart money, lalo na sa itong status ng ilos, sinadalawang buwas nagbabalita. Samantala, 20 patay sa pagbomba ng mga Israel sa ilang palengke at paaralan sa Gaza. Narito ang mga detalye. Patay ang 20 Palestino matapos tumama sa ilang paaralan at palengke ang airstrike ng Israel. Marami ring sugatan at karamihan sa mga ito ay mga bata na nasa kritikal na kalagayan sa mga kagang brutal. May ilang biktima rin ang nakatunan matapos ang pag-atake sa paaralan kung saan patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad. Ayon pa sa mga otoridad, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga namatay dahil marami ang nasa kritikal na kalagayan at iba ay nakatunan. Jessa Azor, nagbabalita. Maraming salamat kay Samsa. Para sa iba pang balita, patay ng isang lalaki sa Cebu City nang pasukin ng 3 armadong lalaki. Para sa buong detalye, narito sila ang kalimang grupo. Patay matapos magtamo ng tama ng bala, isang lalaki ng pasukin ng mga armadong individual at tinaman nila ng kanyang kalapit partner. Nangyari ito sa barangay ng Balik, Cebu City, alas 2 ng madaling araw ng Martes, Agosto 2024. Dinala pa sa ospital ang nasabing lalaki na si Rodan Racal. Ngunit nalauna na pinamay pa ng buhay. Ayon sa pinakasama ng biktima, 3 armadong lalaki na helmet ang pumasok sa kanilang bahay at tinanong ang loob nito. Pinahanap man ito ang pamangkin ni Rodan at kinuha ang ilan sa kanilang mga gamit pati ang 3 cellphones. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga Balik Police Station na nagbuhos sa aktibo. Maraming salamat Natalie para sa Balitang Sports. Pumila si Arnes Yulo matapos manalo sa Olympic 2024 na kinanap sa Paris. Para sa detalye, narito si Kiara Puki. Muli gumawa ng saysay ng Pilipino na sa Olympics gold medalist si Carlos Yulo. Ito ay katapos ng masukin ni Yulo ang 2 gold medals sa larangan
iba pang balita. Rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Sa ibang detalye, narito si Julieta Pagbubo. Good news sa mga motorista na pumuro ang malaking rollback sa presyo ng produkto sa susunod na linggo. Sa bateryan ng oil and gas sources, maglalaro sa hingit 2 piso ang posibleng kapya sa kada ng gasolina, diesel at sa kerosene. Parang Riveros pa lang huling araw na rin ang pre-intake ng hapon, kaya tayo ang forest na ngayong araw ang magiging kasumigit palaw sa presyohan ng oil product. Sa araw ng Lunes, i-anunsyo ang optional price adjustment habang nagpapatuloy ito sa araw ng Martes. Pag nagkataon, unahin ka ng linggo na rollback sa diesel at kerosene habang apat na linggo naman sa gasolina. Medyo malawang buwas na aktibo. Maraming salamat po na Pagbubo. Para sa baitang pangkalusugan, hindi pa tumitaw ng New sa public services sa Pilipinas para sa detalye, narito si Cara Pagbubo. Piniwanag ng Department of Health Secretary Ted Herbosa na may low fatality rate ang mga sa bansa dahil maaaring isa ng hinutuloy ito ng emphasis namin ng World Health Organization. Ito ay ang variety ng sakit na tinatawag na late food. Ayon kay Herbosa, ay infection ng 33 taong gulang na laki na tinamaan sa sakit ay maaaring hinutuloy lamang ng MPAS. Lalo nito klaro sa sa bansa. Samantala, hindi naman nire-recommenda ng kalihim kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdideklara ng public emergency. Ito ay salita ng mababanggilan ng MPAS cases at dahil sa low fatality rate. Kaya bumili nagbabalita. Maraming salamat Cara Pagbubo. Para naman sa baitang showbiz, World Friend Joshua Garcia, pero proud sa latest movie ng aktor. Para sa buong detalye, narito si Natalie Macruz. Very proud naman ang girlfriend ni Joshua Garcia na si French Filipino golfer Evelyn Bridger. Dahil sa nakatumpay ng movie ni Joshua Garcia katambal si Julia Barreto. Sa Instagram story ni Bridger, nagpahagi siya ng kanyang nararamdaman matapos mapanood ang isa pa pinaka-successful film ngayong 2024. Hit pa ni Bridger, hindi siya madalas nanood ng Pinoy films, pero hindi niya inaasahang ganun maganda ang pinagtambal ng pelikula nila Joshua at Julia. Dagdag na niya, marami siyang natutunan lalo na mga aral patungkol sa pag-ibig. Natalie Macruz sa Showbiz Happiness. Maraming salamat Natalie para sa mga bansa. Para sa iba pang balita, ako ang PICP sa pagpapatuloy ng free Wi-Fi program at probado na ng DPF. Para sa detalye, narito si Jessa Acosa. Inaprobahan na ng Department of Budget and Management ang mga 4 na piso na pondo para sa pagpapatuloy ng free Wi-Fi program sa buong bansa ng Department of Information and Communication Technology. Ayon kay Budget Secretary Amenya Pamandakan, tungkulin sa special account ng the General Fund, Free Public Internet Access Fund o FPIE para sa fiscal year 2024 ang nasabing halaga. Bukod pa ito sa naunang 2.5 billion pesos na inilaan para sa FPIAF ngayong taon. Nakalaan ang nasabing pondo para sa paglulunsad sa buong bansa ng Free Public Internet Access Program na makakatulong sa mga 30,000 access point sites sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pagtatayo ng ICT infrastructure katulad ng mga towers, data centers at internet connections ang kabilang sa FPIAP. Jessa Ozar, nagbabalita. At ayun ang mga balitang ating sa inyo ng Music